Hello everyone! Welcome po muli dito yan sa ating Bible Study Online. Yes, this is Solution with Laverne Duhot and that's me. Ako po inyong makakasama at dalayan ko po na kayo po ay makakasama ko at walang bibitaw sa atin pong panahon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At syempre pa, tayo po inihatid ng awiting permanente mula po sa Papuri 25 mula sa panulat ni Mr. Paul Armesin na nagatid sa atin sa oras na 31 minutos makalipas sa ikapito ng gabi ngayon pong Tuesday night. Of course, nagaganap po ang ating Bible study every Tuesday night. At saan man po kayong panig ng daigdig naroroon, sigurado po mapapanood nyo kami via Facebook Live and of course binabati natin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong lugar naroroon. Hello, good afternoon, good evening, good morning. Parang baliktad yun. No? Good morning, good afternoon, good evening. And of course, gusto rin natin batian ang lahat ng ating mga kababayan sa apat na sulok ng Pilipinas. Apat nga ba? Tatlo lang. Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat because we're coming to you live every Tuesday night at 7:30. At sa araw pong ito ay gusto nating pasalamatan ng Panginoon once again dahil tayo po ay pinagsama-sama sa isa na namang gabi ng talaga namang kamanghamanghang mga kapahayagan mula sa salita ng Panginoon. But of course, before we move on sa ating mga pag-uusapan ay gusto ko munang batiin ng happy belated birthday dahil hindi namin nalaman last week na birthday pala niya at she celebrated her birthday last Friday or Saturday. Nalaman lang namin nung Saturday na belated happy birthday kay Sister Maria Ellen Losito. Kung tawagin po namin ay si principal. Kasi principal naman po talaga si Ma'am Ellen Losito. Siya po kapatiran natin at kaibigan natin mula sa Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal. And maraming salamat po sa mga kapatid natin dyan sa Taytay dahil nagkaroon po tayo ng Solution. Actually, Solution 101 service na rin po nung Sunday at salamat po sa leadership dahil sila po ay nakasama natin at nag-facilitate po si Brother Joel ng isa pong napakagandang ano bang matatawag natin doon? Pagbabahagi po ng kanyang mga expertise at binabati natin. Hello and happy watching sa mag-asawang talaga naman napakasipag Brother Joel and Sister Sally Rayo or Sister Sally Rayo. Yan, maraming salamat po. At alam ko sila po ay nanonood na sa ngayon. Salamat mga kapatid at for being our kaagapay sa gawain po natin sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Binabati natin si Sister Andeng San Andres at ang kanyang hubby, si Brother Alan. Maraming salamat po. Kasama na natin silang nanonood sa ngayon. Of course, si Brother Willie Tiongson Laigo mula sa Nueva Vizcaya. Nandiyan din si Ate Bettina Mangila. Magandang gabi po sa inyo lahat. And sa lahat po nagsa-celebrate ng kanilang birthdays, isang mapagpalang kaarawan po sa inyong lahat. At syempre pa, this coming Thursday, March 14, ay gusto kong batiin ng advance happy birthday ang paborito kong anak na lalaki. Paborito namin anak na lalaki ni Mrs. Hulaan niyo kung sino siya. At siya po ay magsa-celebrate ng kanyang 25th birthday. Yes, hulaan niyo kung sino magsa-celebrate ng birthday. Yes, ang masipag naming anak. Isa sa masipag naming anak. Kasi meron pa kaming paboritong anak na babae. Pero on Thursday, magsa-celebrate po ng kanyang kaarawan. 25th birthday ay walang iba kundi si Kuya Aves Kiel. Happy birthday Kuya Aves. Siya po ang ating technical director. Kasama natin every Tuesday night sa atin pong Bible study online. Dito yan sa Solution with Laverne Duhot. Anak, happy birthday. And of course, speaking of Kuya Aves, ay gusto naming ipag-anyaya po sa inyo kasama po na ating kapatid na si Ate Amel Flores, ang atin pong mga declaration t-shirts. Of course, available na po ito. Sa mga nagtatanong kung may Shopee na po ba ito, wala pa po eh. At you could give us your inquiries or yung inyong mga order via sa aming Facebook page, Solution with Laverne Duhot. At available na po yung mga designs natin, mga awitin natin mula sa Papuri 23 na babalikan mo ako. Yes, meron po yung libreng kasama na doon sa babayaran nyo. For now, kasi para introductory price po natin, may kasama po itong USB na kung saan ay mapapakinggan po ang ating awiting isunulat na babalikan mo ako. Once again, this is from Papuri 23 album. And meron din po tayong cruise
na kung saan ito naman po ay kasama sa Papuri 25 album. Meron din po itong libreng USB na nandun po yung ating awitin at sa presyong $499. Kasama na po ang awiting ito, Cruz. At meron pang libreng full lyrics po sa likod ng t-shirt. And of course, kasama rin po, pwede nyo pong mabili din ang ating theme for 2024, ang Solution Grace Church theme na Occupy Till I Come. Kasama rin po yung ating advocacy shirt para po sa ating campus ministry na Grace. Yan po ay lahat for only 499 pesos. Nakalagay po sa screen at makikita nyo po yung mga designs po natin available na. At maraming salamat sa mga kapatid po natin na tumangkilik na bumili na aming mga t-shirt na dinesign po na yung likod. Of course, si Kuya Aves po ang nag-design din. At ito po ay kanilang pinagkakaabalahan bilang bahagi po ng ating ministeryo para ipahayag po natin ang ating mga pinapaniwalaan, ang mga mensaheng gusto nating ipahatid sa mga tao sa pamamagitan po ng pagsusuot ng ating mga t-shirt na ito. So once again, thank you so much po sa mga kaibigan natin na bumili na, tumangkilik na po ng ating mga t-shirts na ito. So once again, you could get in touch with us. Tawagan po kami or para bigay po ng kanilang mga inquiry ay sa ating Facebook page. Yan po ang Solution with Laverne Ducot. At syempre pa, tuloy-tuloy po tayo. Binabati natin sila Sister Maylene Magadia. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din sila Sister Gigi Cristobal Mendoza. At alam ko, nakabili din ng t-shirt si Sister Gigi. Natuloy ba? Sister Gigi. So, kumusta Sister Gigi? At siguro, ang request ko lang sa mga nakabili na, pwede kayong pa-picture, Tapos, pakita natin. At ipopost natin yung mga pictures ninyo bilang aming pong pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga t-shirts. And tonight ay gusto natin pag-usapan ang napakagandang talakayin. Ano nga ba talaga ang sagot natin sa ating katanungan? Well, kung gusto niyo po makibahagi sa ating pagbabahagi ng ating mga pag-aaral na ito, ay ito po yung ating question for tonight. Sinunod o sinusunod lang ba ni Jesus ang kalooban sa kanya ng Diyos? Ano sa palagay mo? Once again, this is our question for tonight. Sinusunod lang ba ni Jesus ang kalooban sa kanya ng Diyos? Ano sa palagay mo? Or in other words ay, yung mga kalooban ng Diyos at ang kalooban ng ating Panginoong Jesus ay nagkakaisa po ba sila? Well, kaibigan, patuloy po ay nakatutok at nanonood dito yan sa Solution with Laverne Ducot. At kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at tinatalakay, please paki-share yung ating broadcast at ganyan din po, huwag niyo pong kakaligtaan na i-like yung ating fan page at nang sa gayon ay sabay-sabay po tayong natututo at napapagpala sa ating mga pinapanood. At syempre, patuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan. Dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik tayo at patuloy po tayong kinakalingan ng Panginoon dahil sa napakagandang pagkakataon at panahon na tayo po muling magsama-sama para pag-usapan po ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Bible study online. At ito nga po ang Solution with Laverne Ducot. At as promised, napapanahon po yung ating mga pag-uusapan at dalayan ko po na kung kayo po yung naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, please paki-share yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala at lalo tigit sa inyong mga kapamilya. Nang sa gayon, sila po ay magkaroon din po at lumago ang kanilang pananampalataya. Pag sinabi natin pananampalataya, ito po yung right believing, the right opinion about God, having the right opinion about God. Yung bang tipong nagkakaroon kayo ng tunay at wasong pananaw sa tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. Sabi nga po ng Biblia in 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So napakaganda pong pagnanasa, magkaroon tayo ng desire na hindi lamang po passive na biyaya or kapayapaan ang inaangkin po natin. Gusto natin na nanagana po ito and it's possible. Lalo tigit pag inaalam po natin ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at naunawaan natin yung mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. So once again, this is our question for tonight. Sinusunod lamang ba ni Jesus ang kalooban sa kanya ng Diyos? Ano sa palagay mo? So in other words, ang atin pong question ay, yung bang kalooban ng Diyos at ang kalooban ni Jesus ay iisa?
So what do you think? Pakilagay po sa ating comment section. It's answerable by yes or no. Meron yata tayong poll dito, no? Pwede silang sumagot. So magkaroon muna po tayo ng konting review last Sunday dahil may kinalaman po ito sa ating mga pag-uusapan sa araw pong ito. At last Sunday, masaya po naming tinalakay at pinag-usapan dito sa ating church, mismo dito sa ating pananambahan. At pwede niyo pong balik-balikan yung ating mensahe. It's entitled, God's Love Does Amazing Things. Amen. God's love does amazing things. Yung God's love referring to His Son, Jesus Christ. At napakaganda po ng kanyang mga ginawa. Pagpapalagana, pagpapakita po ng kanyang napakayamang biyaya na kung saan hindi po kayang isakatuparan ng napakataas sa panuntunan ng kautusan. So meron pong ipinag-utos ang Diyos kay Moises o kay Moises na mababasa po natin sa Numbers chapter 5 verses 1 through 3. At gusto ko pong balikan lamang po ito dahil may kinalaman po ito sa ating mga tatalakayin sa gabi pong ito. So simulan po natin sa verse 1 ng chapter 5 ng Numbers. And the Lord spoke to Moses, saying, Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, everyone who has a discharge, and whoever becomes defiled by a corpse. You shall put out both a male and a female. You shall put them outside the camp, that they may not defile the camps in the midst of which I dwell. These were the ceremonially unclean persons na ang sabi po ng Panginoong Diyos kay Moises na kinakailangan po silang i-isolate, ilabas sa kampamento. Kasi nung sila po ay naglalakbay patungo sa Promised Land, of course, nagkaroon po sila ng tinatawag na mobile camp. Tumitigil, lumalakad. At ang sabi po ng Panginoong Diyos kay Moises na kung sino man ang nagtataglay nitong mga karumihang ito at ang tinatawag natin ceremonially unclean persons, dapat silang i-isolate such as, ito po yung tatlong ito. Pakita natin sa screen, every leper, silang may mga ketong, who has a discharge, mga inaagasan ng dugo, at syempre pa, defiled by a corpse, silang mga nakahipo sa patay. Kailangan po silang ilabas sa kampamento dahil ayon po sa lumang kasunduan ng kautusan, mataas po ang panuntunan ng kautusan. Bilang mga marurumi, kinuturing po silang marurumi, hindi po marapat na hawakan nila ang mga malilinis sa loob ng kampamento or camp dahil ang sino mang marumi na humawak po sa malinis, ang mga malinis ay magiging marumi. At ang malinis naman, kapag sila po ay napahawak sa marumi, ayon po sa lumang kasunduan ng kautusan, sila po ay magiging marumi din. At syempre pa, ang Diyos po ay banal. Ay hindi niya po papahintulutan na meron pong marumi sa loob ng kampamento na kung saan kasama po siyang naninirahan ng mga Hudyo o yung kanyang bayang Israel. Basahin po natin ang Numbers chapter 5 verse 3 this time. Ito po yung kautusan. You shall put out both male and female. You shall put them outside the camp that they may not defile the camps in the midst of which I dwell. So nitong Sunday po, itinalahi po natin kung paano namang kinalinga ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang mayamang biyaya itong mga taong discriminated sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Of course, sino-sino po sila? Silang may ketong, na nabasa po natin sa Matthew chapter 8 verses 1, 2, and 3. Ito nakalipas na Sunday sa ating pananambahan. At meron din po kung paano pong nalaman natin kinalingan ng Panginoong Hesukristo ang babaeng inaagasan ng dugo in Mark chapter 5 verses 25 until 34. At nalaman din po natin na sa pagkakataon na siya po ay inimbitahan ni Jairus sa kanilang tahanan para ipatong ang kamay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang anak na may sakit. Abay, eventually, nalaman po natin, mula po sa ating talakayan last Sunday, ay namatay po yung kanyang dalagitang anak. Pero ang maganda po sa Panginoong Hesukristo, mababasa po natin ito in Mark chapter 5, verses 35 until 43. Ang sino mang marumi, kapag hinawakan ng ating Panginoon na malinis, hindi lamang po lumilinis yung marumi, kasi patay nabubuhay pa. Wow, talaga naman, ang ating Panginoon ay inihigitan pa yung ating mga expectation because He is a God of beyond expectation. Sabi nga po ng Ephesians chapter 3 verse 20, Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. For example, ito po yung inyong ina-ask or tinithink. Mga hinihingi at iniisip patungkol sa Diyos, ino-over-answer po ito ng Panginoon. Amen. Yan po ang Diyos natin. He does not just answer your prayers, but He over-answers your prayers. Pero mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin,
hindi sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin. But the truth is, hinihigitan pa po niya yung mga ating mga iniisip at ninanasa sa buhay because He knows what's best for you. Kung kayo po ay naniniwala sa sinasabi ng Ephesians 3:20, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. So once again, kung gusto niyo pong balikan yung ating message last Sunday, pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page, Solution Grace Church, o kaya naman sa ating YouTube channel. It's entitled, God's Love Does Amazing Things. Talaga naman, napaka-titindi po at kamanghamanghang mga bagay ang ginagawa ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang nananaga ng biyaya na sadyang hindi po kayang gawin ng kautusan. Amen. At sa gabi pong ito ay pagtutuunan naman po natin ng pansin yung ikatlong istorya na tinalahin natin last Sunday na of course umikot pa rin po sa kwento ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at sa ama ng dalagitang namatay at nabuhay nung hinipo na ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, walang iba kundi si Jairus. In Mark chapter 5 verses 22 until 24 at mababasa rin po siya sa Mark chapter 5 verses 35 until 43. Now, dito po sa mga pag-uusapan natin, meron po mga nakatagong revelation sa atin ng Diyos na kung atin pong i-dig deeper yung ating pag-aaral, ay meron tayong kapahayagang matututuhan. Mismo pong sa pangalan ni Jairus ay meron na pong nakatagong kapahayagan. Dahil po ang Panginoon po, sabi niya sa kanyang salita, kapag hinahanap natin talaga siya, ipapakita niya ang kanyang salita. At ngayong gabi po, bahagi na ating pag-aaral ng kanyang salita, ay aalamin natin ano ba yung mensahe nakatago sa pangalan ni Jairus. Gusto niyo malaman kung ano po ibig sabihin ng pangalang Jairus? It means God enlightens. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. At napakahalaga po na malaman natin sa kasaysayang ito sa buhay ni Jairus na kung saan ay minsan po niyang inimbitahan ng Panginoong Jesus na pumunta sa kanilang tahanan para sabi, ayon sa kanya, mababasa po natin, sabi niya, ipatong mo lang, Panginoon, ang iyong mga kamay sa aking anak na may sakit. Gagaling siya at magiging maayos ang kanyang kalalagayan. Amen and amen. So, huwag niyo pong kakaligtaan yung pong pangalan ni Jairus ay meron po itong kapahayagan. It means God enlightens. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaliwanagan. Amen. So, sundan po natin ang istoryang ito in Mark chapter 5 verses 22 until 24. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw Jesus, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she may be healed, and she will live. So dito po ang ginawa po nitong si Jairus ay nagmakaawa at talaga namang hiningi po niya ang pahintulot ng Panginoon na siya po ay pumayag. Actually, lumuhod pa po siya sa paanan ng ating Panginoon kasi meron din po siyang wrong believing na akala niya siguro mahirap imbitahan ang ating Panginoong Hesukristo. So ano po ang ginawa ng Panginoon? Alam niyo po, hindi po mahirap imbitahan ng Panginoon. Kapag siya po ay sinasabihan mo, Lord, meron po akong kapag-anakan o meron akong karamdaman. Pumunta ka sa aking tahanan. Ito po yung sinabi ni Jairus. Ano po ang tugon ng Panginoon sa kanya? Basahin po natin ang verse 24. This time, still with Mark chapter 5. So, Jesus went with him and a great multitude followed him and thronged him. Take note, yung ama pong ng dalagitang ito na may sakit, eventually, alam po natin, ay namatay po siya. Pero eventually, ang maganda pong balita rito, nung hinawakan po siya ng Panginoon, hindi lamang po siya luminis. Kasi bilang patay, sa ilalim po ng lumang kasunduan, bawal po itong hawakan. Dahil ang sino mang malinis, pag hinawakan ng mga patay, talaga namang discriminated ka na, inilalabas ka na sa kampo ng mga Israelita dahil itinuturing kang marumi. Pero, ang maganda rito, nung hinawakan po ng malinis ng ating Panginoong Hesukristo, itong patay na anak, na dalagitang anak ni Jairus, hindi lamang po luminis, nabuhay pa. Wow, ang ganda po na ginawa ng Panginoon. So, ito pong ama, dito tayo iikot ang ating pag-aaral. Ito pong si Jairus na ama, once again, ang kanyang pangalan, it means God's enlightened, ay hindi po siya ordinaryong mamamayan ng Israel. Siya po isa sa mga tagapamahala ng sinagoga. At sa kabila po ng kanyang katayuan sa sinagoga ay syempre bilang ama, no? Hindi niya talaga alintana na lumapit sa Panginoon. Actually, once again, siya po ay
Sabi sa verse 23 ng Mark chapter 5 ay lumuhod sa paanan ng Panginoon. Bakit? Naniniwala po ako bilang ama, mahal na mahal niya ang kanyang anak. Sabi niya, nasa bingit ng kamatayan at siya po ay nagmakaawa sa Panginoon. Well, bakit po niya nagawa ito? Dahil mahal na mahal niya po ang kanyang dalagitang anak. Ang magandang balita po dito, hindi po siya binigo ng Panginoon. Actually, hindi po siya nagdalawang salita. So basahin po natin once again, Mark chapter 5 verses 22 until 23. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw Jesus, he fell at his feet. So nakita po natin, nakita niya ang Panginoon, talaga naman hindi niya alintana yung kanyang katatayuan bilang isa sa mga namamahala sa sinagoga. Siya po ay lumuhod sa paanan ng Panginoon. Bakit? Dahil alam ko bilang ama din ako gagawin ko talaga ang lahat para sa aking minamahal na anak. And then sabi ng verse 23, and begged him earnestly saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. So dito po talagang napakaganda po ng ginawang aksyon ng Panginoon. Hindi po siya, hindi po nagdalawang salita itong si Jairus. Bagkos, kaagad-agad po, malugod na pinagbigyan ng Panginoong Jesus ang paanyaya sa kanya ni Jairus. Ito po ang puso ng Panginoon, mga kapatid. Kung meron po kayong karamdaman sa ngayon, alam niyo, sa totoo lang, ibinigay na po ng Panginoon ang kanyang kagalingan 2,000 years ago. But may mga pagkakataon po talaga na kailangan po nating manalangin, pero wala pong masama doon. Kailangan natin talagang manalangin because ang atin pong pag-usal na ating panalangin, ito po ay pagpapakita ng atin pong total independence sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang mainam po dito, whenever you pray, hindi po tayo nagmamakaawa. Bagaman si Jairus po nagmakaawa kasi meron siyang wrong believing about Jesus. Pero dahil po naiintindihan na natin ang mga kasaysayang ito, hindi mo na kailangan magmakaawa sa Panginoon. Dahil ang puso po ng Panginoon talaga ay pagalingin ka. Hindi mo na kailangan tanungin ng Panginoon, Lord, kung kalooban mo. Remember last Sunday, sa Matthew chapter 8 verses 1, 2, and 3, yung may ketong. Sabi niya sa Panginoong Jesus, Lord, if you are willing, you can make me clean. Marami po mga tao sa ngayon and even mga mananampalataya. Wala ang problema sa kanila. They believe makapangyarihan ng Diyos, but the problem is, hindi sila naniniwala na gustong-gusto ng Diyos na pagalingin tayo. Ganon din po ang sabi ng may ketong na ito sa Panginoong Jesus. Lord, if you are willing, walang problema sa Kanya. Naniniwala siya na makapangyarihan ng Diyos. Kaya ng Panginoong Jesus, but the problem is Jesus willing. Now, ano pong ginawa ng Panginoon? If you'll go back sa ating pinag-usapan last Sunday, nung kanya pong tinugunan ng lalaking ito sa kanyang tanong, Lord, if you are willing, you can make me clean. In verse 3 na Matthew chapter 8, ano pong ginawa ng Panginoon? Hinawakan niya yung lalaking beketong na ito. Hindi mo na siya nagsalita. And then, pagkatapos po niyang hinawakan yung taong ito, he said, yes, I am willing. Be cleansed. And immediately, he was cleansed from of his leprosy. So, ang tao, nagsasalita muna. But most of the time, pag nagsasalita tayo, hindi natin nilalakipan ng gawa. Sumasablay pa nga tayo Puro tayong gawa, walang gawa. Pero may mga tao naman pag nagsalita, sinasamahan ng gawa. Pero ibahin mo ang Panginoong Hesukristo. Nauuna yung gawa at nilalakipan niya na kanyang salita, nakasulat sa kanyang banal na aklat. So, ibig sabihin, ang kagalingan po, hindi natin dapat ipagmakaawa sa Panginoon because ito po ay nilakipan na niya ng kanyang paggawa. Kaya nga po mga tinapos na gawa. Ibig sabihin, past tense nangyari na. At ito po ay nilalakipan niya ng kanyang salita. Pag binasa natin sa kanyang salita, sa kanyang banal na aklat, inilaan na pala sa atin ng Panginoon even po ang kagalingan. Dahil kalooban po niya na ikaw ay gumaling. Tanggalin mo na sa isipan mo, Lord, if you're willing ka ba na pagalingin ako, Panginoon? Nako, ang sagot po ng Panginoon, a resounding yes, because once upon a time, 2,000 years ago, sa krus ng Kalbaryo, maging ang kanyang katawan ay inilaan niya para doon po ibunto ng Diyos ang lahat ng sakit at karamdaman. So, ibig sabihin, available na po ang healing para sa atin. Inunahan na po niya ng gawa at ito po ay may kaakibat na salita. Mababasa natin sa kanyang banal na aklat. So, balikan po natin yung ating kwento dito kay Jairus. In Mark chapter 5 verses 23b until 24, ang paanyaya po ni Jairus, come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. So Jesus went with him and a great multitude followed him and thronged him. So hindi po nagdalawang salita.
itong si Jairus. Kasi ito nga po ang puso ng Panginoon na ang sino man nangangailangan sa Kanya, nandyan siya, sasama siya sa iyo. Hindi po busy ang Panginoon para abutin ka. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa Kanyang kabutihan? Amen. Ito po ang puso ng Panginoon para sa Kanya. Now, mula po sa mga tagpong ito, sa tingin niyo po, ano kaya yung naisin pong ipahatid sa atin o ipabatid sa atin ng Panginoon? Ano po yung kapahayagan na gusto niyang ipahayag sa atin? So ito po yung sagot ko. Ang malinaw na kapahayagan po sa tagpong ito ay sadyang naisin po ng Diyos at kalooban niya na ang sino man na inilalapit at lumalapit sa Kanya ay maranasan po ang paggaling at magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-saya. Now take note, nakakaranas po ng kagalingan ang sino mang inilalapit sa Kanya o sino mang lumalapit sa Panginoong Hesus. Kasi pangkaraniwan, napapakinggan ko sa ilang mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Sinasabi nila kung totoong kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat ng tao, sana pumunta siya sa ospital. Now, mga kapatid, alam niyo po, ang nakakaranas lamang po ng paggaling mula sa Panginoon, hindi po sa nililimitahan niya ang kanyang sarili, bagkus ay nirerespeto niya po ang kalooban ng bawat tao dahil meron tayong free will. Ang binibigyan lamang po niya ng kagalingan o ipinaparanas niya ang kanyang kapangyarihan sa mga taong inilalapit sa Kanya o yung mga taong lumalapit sa Kanya. Bakit? Kasi ito po yung kanilang kalooban. Pero hindi po pwedeng ipilit ng Diyos ang kanyang kagalingan sa mga taong hindi naniniwala at sa mga taong ayaw lumapit sa Panginoon dahil, alam niyo kung bakit? Nire-respeto po kayo ng Diyos. Ganyan po ang puso ng ating Panginoon. At sa kasaysayan, mababasa po natin na lahat po ng mga inilapit at mga lumapit sa Panginoong Hesus at humingi ng kagalingan, wala po ni isa ang nabigo sa kanila. Dahil naparito po ang Panginoong Hesukristo para magligtas ng tao o mag-save. Sa wikang Griego po, ang meaning po, yung pong word na save, it's zozo, S-O-Z-O, which means to save. At meron din po maganda salita po ito, not just to save, but to heal, para magpagaling. Amen. So naparito rin po siya para magpagaling ng may karamdaman. Hindi lamang po siya nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Tayo rin po ay kanyang pinagaling sa ating mga karamdaman. Matthew 4:23 until 24a bilang patunay sa akin pong punto na pinagyayaman sa ating mga pinag-uusapan. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Verse 24, then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. So wala pong sakit at karamdaman ang hindi po pinagaling ng ating Panginoon Hesukristo na inilapit sa Kanya. Maging sila mga sinasapian ng demonyo, may mga epilepsya at mga paralitiko, silang lahat ay Kanya pong pinagaling. Basahin po natin sa verse 24 ng Matthew chapter 4. And those who were demon-possessed, epileptics and paralytics, and He healed them. Wow! So mga kapatid, ang linaw po nito talaga, lahat ng mga inilapit sa Panginoong Hesus, lahat ng mga lumapit sa Panginoong Hesus, pinagaling po sila ng Panginoon. Amen. So ang mabuting balita pa po dito na dapat natin paniwalaan, at ito po ang katotohanan, kailanman, saan man, wala po kayong mababasa sa Biblia na ang Diyos po ay nagbibigay ng sakit at pinapagaling naman ng Panginoong Hesus. Wala pong ganun. Because nagkakaroon po ng pagkakaisa ang kalooban ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Now, to answer our question, sinusunod lamang ba ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Diyos? Yes, because Jesus, it's God's will in action. Meron po silang pagkakaisa. Ang kalooban po ng Panginoon, inilalapat ng Panginoong Hesus at sinasakatuparan sa kanyang bawat paggawa. Because once again, Jesus is God's will in action. Ang kalooban ng Panginoong Diyos, ginagawa po ng Panginoong Hesus. Amen. So, dito po ay nagkakaroon sila ng pagkakaisa. According to John chapter 10 verse 30, sabi ng Panginoong Hesus, I and my Father are one. So, hindi pwedeng magbibigay ng sakit ang Diyos. And then, sasabihin niya sa kanyang bugtong na anak, pagalingin mo to, basta ako tagabigay ng sakit. It doesn't make sense. Hindi po ganon. Kung kalooban po ng Diyos,
ang kagalingan ay maranasan ng mga taong lumalapit sa Panginoong Jesus. Isinasagawa po ito at isinakatuparan po ng Panginoong Jesus nung panahon niya nagmi-ministeryo siya. And of course, I believe until sa panahon natin sa ngayon because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So once again, gaya na sinabi ko kanina, Jesus is God's will in action, meaning sinusunod lamang po ng Panginoong Jesus ang kalooban at ipinag-uutos ng Ama sa Kanya. Hebrews 10 verse 7 tells us, "Then I said, Behold, I have come in the volume of the book, it is written of me to do the will of God." Tuloy po natin sa verse 9, still with Hebrews chapter 10. Then he said, "Behold, I have come to do the will of God." So naparito po ang Panginoong Hesukristo to do the will of His Father in heaven. Amen. Because once again, Jesus is God's will in action. Gaya po ng sinabi ko kanina, sila po ay may pagkakaisa. John 10 verse 30, "I and my Father are one." Isa lamang po ang layunin nila. Kung ang Diyos po naisin niya maranasan mo kagalingan at ang buhay na ganap at kasiyasiya, yun din po ang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito ay Kanya pong ipinakita sa magitan ng Kanyang mga ginawa. Lahat ng mga inilapit sa Kanya may mga sakit. Lahat ng mga lumapit sa Kanya na may mga karamdaman, sinasapian ng masamang espiritu, lahat po sila ay hindi nabigo. Pinagaling, pinalaya mula po sa matinding affliction at mga torment ng kalaban. Ng kalaban na talaga namang layunin lamang po ay pasakitan ng Kanyang ang mga minamahal na anak ng Diyos. Amen and amen. Dahil naisin po ng Diyos ang maranasan po natin at gayon din po ang layunin ng Panginoong Jesus. Kaya siya naparito ay para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. John 10 verse 10b, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Now take note of the word life in this passage. Importante po ito. Kasi maraming tao sa ngayon masyadong mga mananampalataya, ayaw nilang aminin na talagang napakaganda po ng mga ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po, dapat bilang mga matetes, mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, mga mag-aaral, himay-himayin po natin yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon. In John 10 verse 10b, sabi ng talata once again, sabi ni Jesus, "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Naparito po siya hindi lang para bigyan tayo ng buhay. Buhay na hindi lang basta bios or physical life. Hindi po, naparito siya that we may have His life. Yung pong word na life in this passage, in Greek. Bakit Greek? Binabalikan mo lagi ng Greek because the New Testament was written in Greek. Originally, Greek po ito. Yung pong word na life in John 10 verse 10b, na life, it's Zoe sa wikang Griego. Now, ano po ibig sabihin ng Zoe? It's the God kind of life, it's the life of God. God's life, eternal life of God, the divine life uniquely possessed by God. So ito po ang nasa sa atin. Once na na-born again po kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, bago nang nilalang, ba't bago nang nilalang? Yung lumang espiritu mo na marumi, makasalanan, ay patay na, inilibing na. Wala na po yun. Hindi na babangon yun. Ngayon, ang iyo pong espiritu ay tinuturing ng born again. Bakit born again? Kasi nasa sa inyo ng espiritu at mananahan magpakailanman ang binhi ng Diyos. Zoe, yung buhay ng Diyos. Yung divine life na ating Panginoong Diyos, ang ating Ama. Wow! Kaya pala, hindi basta-basta natin dapat tinitake for granted ang mga katotohanan ito. So once na born again po tayo, mananatili na po sa ating born again spirit, magpakailanman ang buhay ng Diyos, yung Zoe, the God kind of life, yung buhay ng Diyos mismo, God's divine life. Mananatili po ito. Kaya po ang kaligtasan natin bilang mga mananampalataya, hindi po ito mawawala. Dahil nasa atin na pong born again spirit ang kanyang buhay. Wow, so kung nasa inyong buhay ang buhay, ang sa inyong espiritu, I should say, ang banal na espiritu ng Diyos, ang kanyang buhay mismo. Wow. Kapag ito pinaniwalaan ng inyong kaluluwa, magmamanifest po ito sa inyong physical na katawan ng isang buhay din. Malayo sa karamdaman. I believe, ito pong aking pinapaniwalaan. Kasi kaya nga po tayo nagba-Bible study, pinagyayaman po natin sa ating kaluluwa kung ano yung mga masidhing at matitinding kaganapan sa ating espiritu bilang mga mananampalataya. Ano yung matindi at masidhing nangyari po sa ating espiritu? Yung atin pong espiritu ay buhay na buhay na. Hindi na po ito mamamatay kailanman. Bakit? Once again, because the Zoe, the life of God,
ay naninirahan at mananatili po sa ating mga espiritu. At kapag ito po'y pinaniwalaan ng inyong kaluluwa, dahil tama po inyong Bible study na pinapakinggan, magmamanifest po itong Zoe life ng ating Panginoon sa ating kaluluwa. Hindi po kayo madidepress, hindi tayo ma-oppress. At the same time, ang manifestation po nito sa ating physical body ay malusog na pangangatawan. Amen and amen. Marahil umaayon po kayo kasi marami nagsasabi sa ngayon na hindi naman talaga nagbibigay ng sakit ng Diyos. Pero meron po akong narinig, sinasabi nila, pero pinapayagan ng Diyos na magkasakit po ang kanyang mga anak. Well, is this true? Now, I've got good news for you. Ang mabuting balita, hindi po nagbibigay ng sakit ng Diyos at hindi rin po niya pinapayagan na tayo po yung makaranas ng sakit at karamdaman. Dahil alam niyo kung bakit? Dahil kung paano po nilagay ng Diyos sa ating mga kasalanan at ibinunton sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ibinunton din po doon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Alam niyo kung bakit? Kasi kung paano po namumuhi ang ating Panginoon sa kasalanan, kung bakit po niya nilagay din sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga sakit at karamdaman, namumuhi din po siya sa mga ito. So kung namumuhi po siya sa ating mga sakit at karamdaman, bakit niya papahintulutan na bigyan ka ng sakit at karamdaman? It doesn't make sense. Amen. Now, let me give you Isaiah 53 verse 4. Kasi po itong talatang ito ay mistranslated sa mga Bibles po natin sa ngayon, especially sa New King James Version. Basahin ko lamang po sa NKJV. And then alamin natin yung original na sinasabi nito sa original na pagkakasulat sa wikang Hebreo. Isaiah 53 verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. So please take note of the word griefs and sorrows. Sa passage na ito, it was mistranslated. Dahil po ang mga salitang ito, kung alamin natin sa original na Hebreo, basahin po natin once again, Isaiah 53 verse 4, surely He has borne our griefs. In Hebrew, it's koli. Alam niyo po ibig sabihin ng koli? Hindi lamang griefs. Ito po ay sicknesses, diseases. Kaya nga po, ang Panginoon, physically ipinako sa krus para ang kinin po niya physically yung ating mga sakit at karamdaman. Hindi po niya inangkin yung spiritual nating sakit at karamdaman. Hindi po ganon. Kaya po physically naroon siya sa krus ng Kalbaryo nakapako. So yung griefs po dito in Isaiah 53 verse 4, in Hebrew, once again, it's koli, which means sicknesses and diseases, and carried out or our sorrows. In Hebrew, it's makob, which is physical and mental pains or afflictions. Wow! So, hindi po pwedeng payagan ng Diyos. Kasi may mga naniniwala, once again, sinasabi nila, hindi nga nagbibigay ang Diyos ng sakit, pero pinapayagan niya. Hindi po pwedeng mangyari yun. Paano niya papayagan? Ang isang bagay na kinamumuhian niya. Bakit kaya kinamumuhian, Laverne? Kapwa niyang nilagay niya yung kasalanan natin sa katawan ng ating Panginoon doon nung nakabayubay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Inilagay din po niya yung ating mga sakit at karamdaman. Bakit? Kapwa po siyang namumuhi sa kasalanan at sa mga sakit at karamdaman. Kaya niya inilagay at hinatulan sa katawan ng ating Panginoon para makamit po natin ang lubusang kalusugan. Now, alam niyo po kung sino ang nagpapahintulot na tayo po ay magkaroon ng sakit at karamdaman? Magugulat kayo. Hindi po ang Diyos. Tayo po mismo. Pinapahintulutan natin ang mga sakit at karamdaman dahil alam niyo kung bakit? Kadalasan kulang po tayo sa kaalaman sa mga pangako sa atin ng Diyos. Mas kabisado natin yung kalagayan ng ating mga kumare, ng ating mga kumpare, ng ating mga kababata, pero hindi natin kabisado yung mga benepisyo na meron sa atin ng Diyos na ibinigay na. Sabi ng Panginoon in Psalm 103 verses 1, 2, and 3, Bless the Lord, O my soul. Actually, ito po isinulat ni Haring David. And all that is within me, bless His holy name. And then, sabi ng verse 2, still ng Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po yung mga benefits na dapat hindi natin kinakaligtaan? Who forgives all your trespasses or iniquities. Who heals all your diseases. Wow! So, ibig sabihin, hindi po pwede ipahintulot ng Diyos sa mga sakit at karamdaman. Tayo nagpapahintulot. Alam niyo kung bakit? Dahil nga kulang tayo sa kaalaman at nakakaligtaan natin ng mga pangako sa atin ng Diyos. Dahil po sa ating kakulangan sa kaalaman, nagkakaroon tayo ng maling pagpapasya. Ito yung number one reason. Dahil napapakinggan natin, mas kabisado natin yung sinasabi ng ating mga kumare, ng ating mga kumpare, ng ating mga kababata. So, pinaniwalaan na natin. Kaya naman, kapag may dumating sa ating karamdaman, pinapahintulutan na natin, wala tayong magagawa eh. Ganyan talaga. Lalo na pag umiidad.
See? So wala po dito ang Diyos. That's the first reason. Second reason ay tayo po still. Bakit po natin nararanasan ang sakit at karamdaman? We still live in this fallen world. Nako, hindi po maganda ang mundong ito. Kaya nga po ang hinihintay natin tayo po ay balikan na ating Panginoong Hesukristo. Amen. That's the second reason. And thirdly, maraming pagkakataon kagagawan po ito ng kalaban. Dahil, alam niyo po, galit na galit ang kalaban, ang dyablo, sa mga tao. Lalo tigit sa mga Kristiyano, alam niyo kung bakit? Because we were created in God's image and likeness. At alam niyo po ba, galit na galit po ang dyablo sa Diyos. At para makaganti siya sa Diyos, sinasaktan niya ang mga minamahal ng Diyos. Sino po yun? Tayo. Kasi alam niya, kapag nasasaktan niya ang mga tao, mga Kristiyano, dobleng nasasaktan niya ang Diyos. So sa mga pangyayari pong ito, wala po sa likod ang Diyos. Dahil alam niyo po, in James chapter 1 verse 17, pawang mabubuting bagay lamang po ang kalooban ng Diyos para sa mga unbelievers po ito. At sakdal na mga kaloob para sa atin po mga mananampalataya, ang ibinibigay lamang po ng Diyos. Wala po siya ibinibigay ng masasamang bagay. Amen and amen. At pawang kalooban po ng Diyos na maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Jeremiah 29 verse 11, let me give you this verse. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for well-being and not for calamity, in order to give you a future and a hope. Now, kung papahintulutan po ng Diyos ang sakit at karamdaman na dumapo po sa atin, paano tayo magkakaroon ng future and a hope? It doesn't make sense. Alam nyo, meron akong napakinggan na preaching, sinasabi nila na ang Jeremiah 29 verse 11 daw po ay hindi para sa mga Kristiyano. Ito raw po ay exclusively for the Jewish people. Well, I disagree. Okay, given, tanggapin na po natin kunwari na ito po ay para lamang sa mga Hudyo. Now, let me give you good news. Pagpalagay na po natin para po ito sa mga kalahi at mga binhi ni Abraham. Alam niyo po ba, kung ang Jeremiah 29 verse 11 ay isinulat lamang para po sa mga binhi ni Abraham, napakaganda pong pangakong ito. Now, bilang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, this is good news. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay kabilang na sa binhi ni Abraham. So, kung tayo po ay kabilang na sa binhi ni Abraham dahil nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, para sa atin din po ang Jeremiah 29 verse 11. Amen. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So para sa atin din po ang Jeremiah 29 verse 11 because sabi pa ni Apostle Pablo in the 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God are yes in Christ and in Him, amen, to the glory of God through us. Wow! So mga kapatid, wag natin nililimitahan ang ating mga sarili. Now kung kayo naman po ay isa sa mga naniniwala na nagbibigay at nagpapahintulot ng sakit at karamdaman ng Diyos, isa po itong malaking kasinungalingan. Tila ang merong naniniwala, meron akong napakinggan, sabi nila, yun nga, ang Diyos ang nagbibigay ng sakit, and then ang Panginoong Jesus naman ang nagpapagaling. Well, kaibigan, gaya ng sinabi ko kanina, this does not make sense. Kung bakit po nagpapagaling ng may sakit at karamdaman ng Panginoong Jesus is because Jesus, once again, is God's will in action. At pawang mabubuting kaloob lamang po at sakdal na kaloob lamang po ang nagmumula sa ating Diyos Ama sa langit at wala nang iba pa. Wala pong pwedeng magmula sa Kanya ng masasamang bagay. I believe ang karamdaman. Hindi po ito mabuting bagay. Hindi rin po ito sakdal na bagay. Papayag po ba kayo pag may kumatok sa bahay ninyo? Padala mula sa Lazada o Shopee. Sabihin ng gano'n, padala po isang karamdaman. Tatanggapin niyo po ba ito? Well, of course not. Bakit? Dahil naniniwala kayo hindi po mabuti yan. Now, kung mabuti po yan, ewan ko kung saan po nanggagaling na paniniwala ayan. Well, ito po ay turo ng relihiyon. Now, let me give you James 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Alam niyo po ba yung good gift? Ganito po kabuti ang Diyos. Inilaan po niya ang mga good gifts para sa mga unbelievers. But yung perfect gift, inilaan po niya sa ating mga mananampalataya. Amen. Let's go back to the verse once again. And comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning because Jesus is the same once again, yesterday, today, and forever. Amen. So I pray na kayo po ay naitatag na sa katotohanan to. So kung hindi po nagbibigay ng sakit ang Diyos, ang mabuting balita pa, hindi rin po niya pinapahintulutan. Nangyayari po ang sakit at karamdaman, nararanasan din po ng mga mananampalataya. Una,
ay dahil mali po nating pagpapasya. Tayo po nagpapahintulot. Ikalawa, we still live in this fallen world. At ikatlo, ang nasa likod po nito, hindi ang Diyos. Ang kalaban ng Diyos sa Satanas. Because ang tao po, at mga mananampalataya, of course, especially, we were created in God's likeness and image. Galit po si Satanas sa Diyos. At gusto niya makaganti sa Diyos, nakakaganti po siya kapag sinasaktan niya ang mga minamahal ng Diyos. Sino yon? Tayo yun. Alam ni Satanas, mahal na mahal tayo ng Diyos. Now, balikan po natin yung kwento natin kanina kay Jairus. At in-invite po ni Jairus ang Panginoong Jesus na pumunta sa kanyang tahanan at ang kanya pong invitation ay para maipatong niya ang kanyang kamay sa kanyang anak na nag-aagaw buhay na dahil sa karamdaman. At sabi niya para gumaling po ito at magkaroon po ng buhay na maganda. Hindi po nagdalawang salita itong si Jairus. Basahin po natin ang kasaysayan at ang kwento mula sa verses 35 until 37 of Mark chapter 5. While Jesus was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." So ang sabi niya kay Jairus, wag kang matakot. Maniwala ka lang. You just only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, and the brother of James. Now, bakit po kaya sinabi ito ng mga tauhan ni Jairus? Na wag mo na abalahin ang Panginoong Jesus na pumunta pa sa kanilang bahay. Dahil una, nakita nila, patay na yung bata. That's the first reason. Kaya sabi ng mga tauhan ni Jairus, wag niyo na abalahin ang guro. Patay na yung bata eh. Ikalawang dahilan, dahil ang tingin lamang po ng mga kasama ni Jairus sa kanilang tahanan sa Panginoong Jesus, hindi Panginoon, bilang guro lang. Yun ang problema. Kaya po importante ang ating pagtingin sa Panginoong Jesus. Siya ba ay tao lang sa inyo? Siya ba ay guro lang o Panginoon? Importante po ito. Now, basahin po natin Mark chapter 5 verse 35. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" So once again, tingin lamang po nila kay Jesus, hindi po Panginoon. Isa lamang pong teacher. Now, kung napansin niyo po sa verse 37, ang isinama lamang po ng Panginoong Jesus dito ay yung kanyang inner circle. Sino-sino po itong kanyang inner circle? Sina Peter, James, and John. Now, gaya po ng sinabi ko kanina, ay even po doon sa kwarto nung yung dalagitang may sakit na ito, sinama niya yung kanyang inner circle. Once again, sina Peter, James, and John. Ano po kaya ang gustong ipahatid po sa atin ng Diyos patungkol kina Peter, James, and John? Alam ko po, ito po ay naibahagi ko na po sa inyo long time ago ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. But tonight, meron po magandang kapahayagan sa atin ng Panginoon na ito po ay may kinalaman sa pangalan ni Jairus. Meron pong kahulugan ang mga pangalang ito na itinatago ng Diyos sa atin. Pero kapag ito po ay hiningi natin sa Panginoon, Lord, reveal niyo po sa amin. Ibibigay po ito sa atin. So once again, ang pangalan po ni Jairus, it means God enlightens. Ang Diyos po ay nagbigay ng kaliwanagan. So sino pong tinutukoy dito? Tayo po ito mga nagkaroon na po ng kapahayagan sa mayamang biyaya, yung tunay na mensahe ng Ebanghelyo. So yung Jairus tayo po, yung na-Jairus na tayo, ibig sabihin, na-enlightened na tayo ng Diyos. Now, what's the meaning behind the names of Peter, James, and John? So pakatandaan po, wala pong insignificant detail sa Biblia. Kung bakit lagi pong kasama ng Panginoong Jesus itong kanyang inner circle. Sina Peter, James, and John, ang kanya pong disipulo ay 12. Pero lagi niya kasama itong tatlo. Sina Peter, James, and John. So what's with them? Ano pong mensaheng gusto ipabatid sa atin ng Panginoon? So isa-isahin po natin. Ano po yung kahulugan ng kanilang mga pangalan? So mga nakakaalam na po, ay meron tayong bagong kapahayagan sa ngayon. Kasi meron ng ibig sabihin din ng pangalan ni Jairus. Ito po yung revelation na binigay sa akin ng Panginoon. Praise God. So, ang kahulugan po ng pangalang Peter ay bato or rock na nagsasaad or signifies the law o yung kautusan. And ang kahulugan naman po ng pangalang James ay pumalit or ipinalit or replace. At ang simpleng mensahe po sa atin ng pangalang John ay grace or biyaya. Wow! So kapag pinagsama-sama po natin ito, kung na-Jairus ka na, this is revelation to ponder, mga kapatid. Kung na-Jairus o na-enlightened ka na sa katotohanan na ang kautusan ay pinalitan na ng grace or John. Ulitin ko po, ang kautusan or Peter, yung nagsasaad, that signifies the rock, ay pinalitan na, replaced by John ng grace.
gaya ng ating Panginoong Jesus, dapat lagi po natin kasama ang katotohanan ito kahit saan man po tayo magpunta. Yun po ang magandang kapahayagan po sa atin for tonight. Huwag na po tayo maghahanap ng ibang mensahe. At kapag ito po ay naka-focus po at napupukaw ng ating atensyon ang mga katotohanan ito, ang kapahayagan pong ito. Indeed, the law was replaced by grace. Huwag na po tayong pupunta pa kung saan ng mga mensahe. Huwag po natin papahintulutan na mapasukan po yung ating kaluluwa ng mga mixed message or mixture na konting law, konting grace. Naku, hindi po iyan makakatulong po sa inyo. Pero wala naman talagang mga mananampalataya sa akin na pure law. Laging halo. Hindi po pwede yun. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, malinaw sa atin, kung kayo po'y na-gyrus na-enlighten na. At kapag kayo po'y na-enlighten na, ano po nangyayari sa anak niya? Mamumunga po ito, ang inyong mga anak ay hindi na po mamamatay, magkakaroon ng buhay. Because, once again, Peter, James, and John, it signifies the law was replaced by grace. Wow! So bilang pagtatapos, balikan na po natin ating question. Sinusunod lang ba ni Jesus ang kalooban sa kanya ng Diyos? Ano sa palagay mo? Well, ang sagot po natin ay resounding mismo. Yes na yes po. So atin pong solution for tonight. Ikaw bilang isang Kristiyano, bilang kagaya ni Jairus na naliwanagan na o na-enlighten na, maitatag po tayo sa katotohanan na ang kalooban ng Diyos ay pareho din po sa kalooban ng kanyang anak na si Jesus. At ang kalooban ng Panginoong Jesus, kasama po niya lagi ang katotohanan. Peter, James, and John, ipinababatid po sa atin that the law was replaced by grace because this is God's will in action. Para maranasan po natin na ang buhay po natin ay nananagana sa kalusugan, even po yung ating kaluluwa at ang ating physical na katawan ay nananagana sa kalusugan. Huwag na po tayong bumalik pa sa mga mali nating paniniwala sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan, before yung mga mixed message ating tinatanggap, yes, pinapaniwalaan na marami sa atin na ibinibigay ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos ang mga sakit at karamdaman. But under grace, if you are established in the truth that the law was replaced by grace, sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon, hindi po nagbibigay ng sakit ng Diyos, pawang mabubuti at sakdal na kaloob lamang na nagmumula sa Diyos. James chapter 1 verse 17. That's good news. And another good news, hindi rin po pinapayagan o pinapahintulutan ng Diyos ang sakit. Sino po nagpapahintulot? Tayo. Dahil po sa ating mga maling mga pagpapasya sa buhay, marahil alam mo nang bawal to sa'yo, kinakain mo pa rin, pawis na pawis ka, nakatalikod ka sa electric fan. So tayo po ang nagkakaroon ng karamdaman because pinapahintulutan natin. Or marahil, hindi tayo bihasa sa mga pangako sa atin ng Diyos. Tinatanggap natin ang mga sinasabi ng ating mga kakilala, mga karanasan ating mga kumare, mga kumpare, dahil hindi natin kabisado mga pangako sa atin ng Diyos. So kaibigan, ang mainam po bilang pagtatapos, sinusunod lamang ba ng Panginoong Jesus ang kalooban ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos? Yes. At gayon din po tayo. Sundin po natin ang kalooban ng Ama. Tayo po'y mamuhay sa kanyang kalooban. At ang kalooban niya na tayo po'y maniwala na pawang mabubuting bagay at sakdal na kaloob lamang ang nais niya na maranasan natin sa buhay na ito. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bilang mga mananampalataya, akuin po natin na nasa atin na pong born again spirit ang kanyang espiritu, ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang buhay na nanahan na po sa ating espiritu. At ito po'y mananatili, mananahan, magpakailanman. One last verse. John chapter 1 verse 17 tells us, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." Amen and amen. So kaibigan, yes, Jesus is God's will in action. At pag pinag-usapan po natin ang ating Panginoon Jesucristo, huwag na po tayong tumatanggap ng mga mensahe ng mixed message. It should always be Jesus and Him alone. Amen. Maraming salamat po for joining me tonight. At kaibigan, kung kayo po ay gusto niyo po maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, ay meron pong paanyaya ang Diyos para sa atin in Romans chapter 10 verse 9. Kung atin po ipapahayag na ating mga labi na si Jesus ang ating Panginoon at maniniwala sa ating mga puso na siya ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. So kaibigan, I would like to invite you to pray this prayer with me. Tanggapin po natin ang katotohanan na kailangan mo ng tagapagligtas. Mananalangin po tayo, buksan po natin ang ating mga labi at buksan din po natin ang ating mga puso. Nakilalanin
na ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan at ganap po ang inyong kaligtasan. Pwede po ba natin gawin yon? Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ang mga salitang ito na nagmumula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap ko at kinikilala ko, ikaw Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong kamatayan, pinawi na ang aking kasalanan. At naniniwala din po ako na makalipas ng 3 araw, kayo po ay nabuhay mula sa kamatayan. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, na nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo na kayo po iligtas na. At para naman po sa ating mga kapwa mananampalataya na napagpala sa ating mga pinag-usapan, yes, nagkaroon po tayo ng kapahayagan. Tanggalin na po natin sa ating isipan ang katotohanan hindi rin po pinapayagan ng Diyos na kayo po ay magkaroon ng sakit at karamdaman. Pawang kalooban po ng Panginoong Jesus ang sundin din po natin. Na ang kalooban po ng Diyos, lahat po ng inilalapit sa Kanya at lumalapit sa Panginoong Jesus, ang kalooban niya, lahat po tayo gumaling at mabuhay at maranasan po ang ganap na buhay at kasiyasiya sa ating buhay, even po dito sa lupa. So I would like to pray for you, kaibigan. Kung ano man po inyong mga maling paniniwala, hubarin na po natin, tanggalin na po natin because ang ginawa po ng Panginoon nang siya po ay nasa lupa, ginawa lamang po niyang kalooban ng Ama sa langit. Lahat po ng mga lumapit at inilapit sa Kanya may sakit at karamdaman. Kanya po itong pinagaling. So, kung kayo po ay may mga sakit at karamdaman, lumapit kayo sa Panginoon, I'm so sure hindi po niya kayo bibiguin. At yun po ang gagawin natin sa ngayon, mananalangin po tayo. O Diyos, ipinapanalangin ko po ang kapatid na ito marahil siya po ay matagal nang nakahiga sa banig ng karamdaman. Marahil, Panginoon, for the longest time sa kanyang buhay, ay niyakap po niya ang maling kaisipan, ang maling paniniwala na pinapayagan mo at kalooban mo na siya po ay may sakit at karamdaman para malagana ang pananampalataya sa kanyang buhay. Pero Panginoon, in the name of Jesus, we thank you so much dahil sa gabi pong ito, pinalitan mo na, Panginoon, ang maling kaisipang ito, ang maling mga paniniwala ito dahil even po ang sakit at karamdaman ay hindi mo rin pinapahintulutan. Tao po, ang mga Kristiyano po ang nagpapahintulot sa aming mga sarili para maranasan namin ang mga sakit at karamdaman ito. Bunga po ng aming kakulangan sa aming kaalaman sa iyong salita. Pero Panginoon, sa gabi pong ito, salamat dahil pinagyayaman mo ang iyong salita. Dahil kalooban mo na kami po ay gumaling. At ito po ay aming tinatanggap. At ang kapatid na ito, Panginoon, inaangkin po niya ang iyong kagalingan na inilapat na sa kanyang katawan. Kapatid, angkinin mo ang kagalingan niyan dahil kalooban ito ng Diyos para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, maraming salamat, kaibigan, for joining me. It's 8:29 ngayon pong Tuesday night at tayo po ay nasa huling bahagi na ating pag-aaral. And maraming salamat po for those who are joining us tonight. Salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. At kung kayo po ay naniniwala at napapagpala nga sa ating mga tinatalakay dito po sa ating Bible Study Online, pwede po ba ako maglambing? Paki-share po yung ating broadcast tonight sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. And bago tayo matapos, salamat po sa mga kaibigan natin na sinasamahan tayo. Si Sister Jackie at Brother Makoy Alcantara, thank you for joining us tonight. Si Sister Luz Peralta, magandang gabi po sa inyo. Kay Brother Jonathan Banag Texon, salamat din. Kay Sister Gigi Cristobal Mendoza. And thank you so much po kay Pastora Ann Bunye. Sabi niya, true God does not allow or will sickness on you. Amen and amen. Di po ba napakabuti ng Diyos? At tayo po ay pinagpapala sa mga katotohanan ito. Rosemary Casoko, thank you po sa inyo. Brother Willie, paparating na yung t-shirt mo. Yan, maraming salamat. And once again, gusto po namin kayong imbitahan, please. Kung gusto niyo pong maging kabahagi po, ipahayag ang ating mga pinapaniwalaan through our t-shirts with the style, of course. Available na po ang ating mga t-shirts. Ang Babalikan Mo Ako, ang Cruise, ang atin pong church
advocacy na Race Grace and ang atin pong church theme for 2024 na Occupy Till I Come. Yes, you may inquire through our Facebook page sa Solution with Laverne Ducot at hanapin lamang po si Kuya Aves. Sasagutin kayo ni Kuya Aves na magsa-celebrate ng kanyang birthday on Thursday. Happy 25th birthday, Kuya Aves, ang akin pong masipag na anak. Amen. At maraming salamat po sa ating mga nakasama tonight. Si Sister Maylene Magadia, salamat kay Sister Ruth Katakutan, Michelle Gusilatar Pabilonia, Sister Edna Magalong, Sister Tess Estanislao, Sister Becky Amber Nidea, at ayun, si Ate Len nandito rin, Elenita Abengoza. Hello mga kapatid, kay Brother Jobert, miss na namin kayo. Sana makapasyal kayo sa church one of these days. And it's 8:32 na, panahon na po para po tayo magpaalam. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, we thank you so much for joining us tonight. Ito po ang Solution with Laverne Ducot. At bago tayo matapos, iwan ko po sa iyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that we may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye! Happy birthday, Kuya Abes! Sa mga nagba-birthday.